Tinapik ni Li Fiyu ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, ang Wan Baolo, maging ang Xiangmeng, ay susuportahan si Jiwi nang walang anumang kondisyon. Malaki ang bigat ng kanyang mga salita, na agad na nagpagaan sa mga alalahanin ni Jiwi. Samantala, si Leon Xiao ay nanatiling tahimik. Sa kanyang pananaw, pagpatay lang naman sa isang masamang loob ang nangyari, bakit kailangan pang palakihin ang isyu? Ito ay dahil sa kanyang mataas na pananaw noong nakaraang buhay niya. Noong mga panahong iyon, hindi lang ang Miaoksuan sect, kundi maging ang Bixuan Palace of the Northern Sea ay marami na siyang napatay mula sa kanila, ngunit nananatili siyang ligtas hanggang ngayon. Wala siyang kamalay-malay sa paghihirap ng mga nasa mababang antas. Para sa kanila, ang mga dambuhalang sekta na iyon ay kinatatakutan, kahit isang maliit na pagkakamali sa pagsisilbi ay maaaring magdulot ng pagkalipol ng buong angkan. Ito ang malupit na katotohanan sa Tianwu World, ang makapangyarihan ang iginagalang, ang makapangyarihan ng batas. Ang sinumang sumuway ay kamatayan lamang ang kahahantungan. Tumawa ng malakas si Jingxing at sinabing, haha, dahil sa sinabi ni Binatang Li, makakahinga na ng maluwag si Binibining Jiwi. Ngayon, simulan na natin ang ating pagpapalitan. Huwag nating hayaang maapektuhan ang ating mga kalooban. Dahil nasira ang malaking teleportation array, lahat kayo ay natigil dito. Kaya naman nag-organisa ako ng isang maliit na pagpapalitan at inanyayahan si Binibining Jiwi upang mamuno. Kung mayroon kayong anumang kayamanan, maaari nyo itong ilabas upang masuri nating lahat. Nagtinginan ang lahat, ngunit walang sinuman ang gustong maunang maglabas ng kanilang gamit. Tila inaasahan na ni Jingxing ang sitwasyong ito. Ngumiti siya at sinabing, dahil gusto ninyong lahat na magpahuli, ako na ang mauunang magpakita ng kahihiyan. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumislap ang liwanag sa kanyang singsing. Sa isang iglap, ilang piraso ng ginintuang kahoy ang lumitaw. Maliban sa masaganang espiritual na enerhiya, walang ibang kakaiba rito. Maingat na minulat ng lahat ang kanilang mga mata, ngunit para sa kanila'y isa lamang itong ordinaryong sanga ng puno. Mayabang na sinabi ni Jingxing, haha, mayroon bang nakakaalam kung ano ito? Handa si Jing na mag-alay ng 10 milyong mid-grade spirit stones. Maging si Binibining Jiwi ay maaaring sumali. Sa totoo lang, ako rin ay labis na interesado sa kakayahan ng pamilyang Mai. Sinabi ni Tubay, talagang mapagbigay si City Lord Jing, na handang gumastos ng 10 milyong mid-grade spirit stones para lang subukin ang kakayahan ng punong tagapamahala ng pamilyang Mai. Sa tingin ko, tiyak na mawawala ang 10 milyong iyan. Sumang-ayon din ang lahat. Ang kakayahan sa pagsusuri ng pamilyang Mai ay kilala sa buong mundo, lalo na ang punong tagapamahala. Kung may bagay na kahit siya ay hindi makilala, wala nang pag-asa pa ang iba. Bahagyang umiti si Jiwi. Ang kanyang magagandang mata ay kumislap, at kahit na natatakpan ng manipis na seda ang kanyang mukha, mahahalata pa ring isa siyang pambihirang dilag. Agad na lumapit ang kanyang katulong na babae at kinuha ang kahon na gawa sa jade. Itinaas ni Jiwi ang kanyang balingkinitang kamay at agad na nagpakita ng pagkagulat. Ang bagay na ito ay walang antas. Nagulat si Biye at sinabing, ano? Isang bagay na walang antas. Ibig sabihin, isa lang itong ordinaryong sanga ng puno. Ngumiti si Jingxing at sinabi, huwag muna tayong magmadali. Hintayin nating malaman ng lahat kung ano ito. At saka, hindi ito kasing halaga ng iniisip ni Ginoong Biye dahil napakaliit talaga ng dami nito. Ngumiti si Jiwi, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, at diretsong nagpadala ng mensahe sa isipan ni Jingxing gamit ang sound transmission. Nakita ng lahat na biglang nagbago ang ekspresyon ni Jingxing, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Dahil dito, alam na ng lahat na may sagot na. Bawat isa ay hindi mapakali at sabik na malaman ang kasagutan. Napapailing na umiti si Jingxing na nagpapakita ng kawalan ng magawa. Ang mga taga-pamilyang Mai ay tunay na pambihira. Ang aking 10 milyong spirit stones ay tiyak na mapupunta sa wala. Nang ihahayag na niya sana ang sagot, isang matatag na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Ito ay mula sa taong nagpakilalang si Huluk Xiao Jinang. Sandali, sabi niya. Alam ko rin kung ano yan. Mukhang kailangang maghanda ng 2 bahagi ng spirit stones ang City Lord. Diretsong sinabi ni Jingxing, hindi ako naniniwala. Maging si Binibining Jiwi ay kinailangan pa itong suriin ng matagal bago malaman. Ikaw na nakatingin lang mula sa malayo ay alam mo na agad. Masyado mo naman akong ginugulat. Suminghal si Huluk Xiao Jingang at sinabi, kung hindi ako nagkakamali,
Iyan ang soul-nourishing wood na nabuo mula sa esensya ng Kunwu Divine Tree. Ang ganito kadalisay na soul-nourishing wood ay tunay na pambihira. Ang tanging kasiraan nito ay ang napakaliit na dami nito, kaya't malamang na hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Lubos na nagimbal si Jinxing. Sinimulan niyang suriin ang taong nakaitim na balabal, sinusubukang alamin kung sino ito, ngunit hindi niya ito magawa. Alam din niya na bawat makapangyarihang tao ay may kanya-kanyang ugali, marami sa kanila ay kakatwa. Baka gusto lang ng taong ito na itago ang kanyang pagkatao, kaya hindi niya dapat piliting alamin. Mapait na lang siyang umiti at sinabi, tunay ngang mababaw ang aking kaalaman. Ang Tianwu World ay malawak at tunay ngang puno ng mga dalubhasang tao. Pagkasabi niya niyon, lahat ay nagulat at napatingin kay Huluk Xiao Jingang. Lahat ay nagsimulang mag-isip ng mataas tungkol sa kanya. Maging ang kanyang alalay, si Liong Xiao, ay napansin din ng lahat. Matapos suriin, lahat sila ay napakunot noo, na tila ang alalay na ito ay hindi rin simple. Maging si Li Fiyu ay nagulat at lalong naging mausisa tungkol kay Liong Xiao. Si Julie ay sunod-sunod ding kumurap. Matapos pagmasdan si Huluk Xiao Jingang, ilang beses din niyang sinulyapan si Liong Xiao bago ibinalik ang kanyang tingin. Sinabi ni Huluk Xiao Jingang, hindi ko alam kung ano ang nais ipagpalit ni City Lord Jing para sa piraso ng soul-nourishing wood na ito. Ako ay lubos na interesado. Kung hindi talaga sapat, maaari akong magdagdag ng ilang spirit stones. Sinabi ni Jinxing, gaya ng sinabi ni binatang yon, kahit na mahalaga ang soul-nourishing wood na ito, napakaliit naman ang dami. Wala rin itong silbi sa akin. Gusto kong ipagpalit ito sa isang Golden Sun Warship. Mayroon bang handang makipagpalit? Si Liu Feng, na may kakaibang kasuotan, ay sumigaw, City Lord, hindi ba't masyadong sakin yan? Ang kakarampot na soul-nourishing wood na yan para sa isang 7th tier Golden Sun Warship. Para ka lang nagpapalit ng bato para sa spirit stones. Biglang nagsalita si Bie, may narinig akong balita. Ang nag-iisang Kunwu Divine Tree sa buong mundo ay nalanta na sa rehiyon ng Southern Sea. Marahil, wala nang soul-nourishing wood na lilitaw pa sa mundong ito. Lahat ay nagimbal. Bagamat marami ang hindi nakakaunawa sa buong implikasyon nito, alam na nila ngayon na ang bagay na ito ay nag-iisa at walang katulad sa buong Tianwu World. Maging si Jinxing ay hindi ito inaasahan. Matapos matulala sandali, napapailing siyang ngumiti ng mapait at sinabi, Ginoong Bie, bakit hindi niyo sinabi agad? Kung nalaman ko lang sana noon, hindi ko ito ilalabas para sa kalakalan. Mas mabuti pa sanang itago ito bilang koleksyon, hindi ba? Nagsalita si Huluk Xiao Jingang, wala akong 7th tier Golden Sun Warship, pero mayroon akong mga labi ng isang 8th tier Nether Warship. Hindi ko alam kung handa bang makipagpalit si City Lord Jing. At idaragdag ko pa ang 10 milyong mid-grade spirit stones na natalo mo sa akin kanina. Ang halagang ito ay hindi na mas mababa sa isang Golden Sun Warship. Lahat ay nagimbal at ang kanilang mga mata ay napunta kay Huluk Xiao Jingang. Ang mga labi ng isang 8th tier Nether Warship. Ikinumpas ni Huluk Xiao Jingang ang kanyang kamay na tila nag-uutos kay Liong Xiao. Lumapit si Liong Xiao at naglabas ng isang storage box na ibinigay kay Jinxing. Kinuha ni Jinxing ang storage bag at matapos suriin ang laman nito gamit ang kanyang Divine Sense, isang ngiti ng kagalakan ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ang mga labi ng isang warship na nakuha mula sa Yaoyuan. Bagamat hindi ito kumpleto, tila hindi gaanong nasira ang pinaka-core nito. Kung ikukumpara, mas malaki pa ang halaga nito kaysa sa isang 7th tier Golden Sun Warship. Ikinumpas ni Jinxing ang kanyang kamay at ibinigay ang puting kahon na gawa sa jade kay Liong Xiao, sabay sabing, sige, akin na ang mga labing ito. Walang emosyon na tinanggap ito ni Liong Xiao at bumalik sa likuran ni Huluk Xiao Jingang, nananatiling tahimik. Nakita ito ni Li Fiyu at natawa. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo siyang naging mausisa. Habang mas nagpapakita ng lakas si Liong Xiao, tila mas lalo siyang nagiging interesado. Ang soul-nourishing wood ay agad niyang inilagay sa loob ng Divine Monument. Pagpasok pa lang ng kanyang kaluluwa, agad siyang nakarinig ng isang bata at sabik na boses mula sa ibaba, bigyan mo ako. Bilis, bigyan mo ako. Isang bagong silang nasanggol sa ibaba ang masayang tumatalon-talon na parang maya, habang walang tigil ang pagtulo ng laway mula sa bibig nito. Malakas itong tumawa at sinabing, haha, tunay ngang soul-nourishing wood na kinuha mula sa aking katawan. Hindi ito fake. Ito nga si Xiaowu.
Siya rin ang nakaramdam sa presensya ng soul-nourishing wood, kaya't sabik niyang inutusan si Leong Xiao na kunin ito. Bilis, bigyan mo ako. Pagbaba pa lang ni Leong Xiao sa lupa, agad siyang lumapit at kinuha ito. Masaya niyang hinawakan ang soul-nourishing wood at isang subo lang ay nilunok na ito sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, nagsimulang magbago ang kanyang buong katawan, tila lumaki siya ng ilang buwan. Hindi nasiyahan si Xiao Wu at nagpapadyak sa sahig. Malinaw na hindi ito ang kanyang inaasahan. Kulang na kulang. Isang sampal lang ang ibinigay sa kanya ni Leong Xiao at pabulong na sinabi, kumain ka ng hilaw. Ngayon, sa buong Chenwu world wala nang ganito. Huwag kang maging gahaman. Pagkatapos magsalita, isang liwanag ang kumislap sa kanyang katawan at nawala siya mula sa ilalim ng Divine Monument. Sa malaking bulwagan, si Jingxing ay labis na nasiyahan sa transaksyong ito. Masaya siyang umiti at sinabi, nailabas ko na ang aking handog. Oras na para lumabas naman ang mga kayamanan nyo. Nakita ni Yang Ping na medyo hindi komportable ang kapaligiran. Agad siyang lumabas upang pagaanin ito. Tumingin siya kay Li Fio at mumiti, Binatang Li, ikaw ang pinakabatang martial lord dito. Isa ka rin sa mga bagong sibol na 4 na bituin sa Northern Region, at ang hindi mapapantayang numero 1 kabataan ng Wanbaolo. Lahat kami ay sabik na naghihintay sa iyong kayamanan. Sadyang ibinaling niya ang kanyang ulo at sinabi, Binatang yon, interesado ka ba sa aking Golden Spirit Stone? Hindi, sabi ni Huluk Xiao Jingang. Ang diretsahang sagot na yon ay nagpangiti kay Li Fio ng may hiya. Kung tungkol sa kayamanan, syempre hindi ako makukumpara sa inyong lahat dito sa Zizai Island. Mayroon lamang akong ilang espesyal na produkto na maaaring magustuhan ni Binatang Li. Nag-isip siya sandali at lumingon para magtanong, hindi ko alam kung may opinyon si Binatang yon. Maaari mo bang sabihin para sa aking pagsasaalang-alang? Walang pakundangang sinabi ni Huluk Xiao Jingang, lahat iyan ay mga basura lang, katulad ng iyong Golden Spirit Stone. Walang gaanong halaga. Kahit ano na lang ang ipalit mo. Malamig na suminghal si Jingxing, bagamat ang Chenggufeng ay isang maliit na lugar, ito rin ang sentro ng lahat ng lungsod sa Northern Region. Natural na maraming tunay na kayamanan ang nagpapalitan dito. Sinabi ni Huluk Xiao Jingang, ang bagay na gusto ko ay malamang na nasa Wanbaolo. Kailangan ko ng isang uri ng mutated water element na malapit sa pinagmulan, at kailangan ko ng malaking dami nito. Mutated element origin power. Haha! Lahat ay nagulat, at marami ang biglang tumawa ng malakas, na may halong pangungutya sa kanilang mga mukha. Si Liu Feng ay ngumisi at sinabi, ang isang mutated element na may origin power ay maihahalin tulad sa isang ninth tier top grade material. Ang halaga nito ay mas mataas pa. Ano ang ipapalit mo? Sinabi ni Huluk Xiao Jingang, maraming bagay akong maipapalit. Ang problema ay wala kayo nito. Ilene, talagang katawa-tawa. Bigla siyang sumigaw at binawi ang kanyang kamay. Sa dulo ng kanyang daliri, may maliit na lamat na lumitaw. Ikinumpas ni Huluk Xiao Jingang ang kanyang kamay, at isang sinag ng liwanag ang tumama sa kalangitan ng bulwagan, na naging isang malaking haligi at bumagsak sa gitna. Naglabas ito ng malamig na hangin na nakapagpanginig sa lahat. Ito ay Maging si Yang Ping ay nagulat. Binibining Jiuyi, ano ito? Tanong niya. Maging sa mukha ni Jiuyi ay may bahid ng pagiging seryoso. Lumapit siya at maingat na iniunat ang kanyang kanang kamay, marahang hinaplos ang haligi. Ang kalakalan sa bulwagan, matapos ilabas ni Leong Xiao ang isang piraso ng Northern na Really Cold Star Iron, ay naging medyo matamlay. Karamihan ay wala ng gana pang makipagkalakalan at may kanya-kanya ng iniisip. Lahat ay nagulat. Ang spiritual power na nagmumula sa haliging bakal ay napakalakas. Sa isang tingin pa lang, alam na nilang hindi ito ordinaryong bagay. At ang lalong ikinagulat ng lahat ay ang laki nito. Karaniwan, ang ganitong uri ng mahalagang material ay kasinlaki lang ng palad, ngunit ito ay isang malaking haligi na abot langit. Nagsalita si Yang Ping, Ginoong yun, wala akong water element, pero alam ko kung saan mayroong mutated water element. Naglabas siya ng isang gintong pleke at ibinigay kay Leong Xiao, sabay magalang na sinabi, hindi ito gaanong kahalaga, kaya't ituring mo na lang itong regalo para sayo. Nang matanggap ito ni Leong Xiao, nagulat siya. Isang divine sense ang nakaimbak sa loob nito, na malinaw na nagmamarka sa lokasyon ng isang lugar. Biglang nagsalita si Bie, kami rin sa Zizai Island ay maglalabas ng isang bagay para sa kalakalan, ha?
Si Inbo na nasa tabi niya ay gumawa ng hand seal. Agad na lumitaw sa harap niya ang isang bula ng tubig. Unti-unti itong nahulog sa lupa. Nang mawala ang singaw ng tubig, isa itong malaking bowl, mga 3 hanggang 4 na metro ang haba at lapad. Sa isang kumpas, bumukas ang bowl at agad na naglabas ng magandang liwanag. Ito pala ay isang bowl ng malalaking perlas. Natigilan si Yang Ping. Mga Ginoo, ano po ang ibig sabihin nito? Naglalabas kayo ng perlas para sa kalakalan? Ngumiti si Biye at sinabi, hayaan po nating ipaliwanag ni Binibining Jiwi sa inyong lahat. Ang mga kababaihan ay mahilig sa magagandang bagay, at kahit na ang isang tulad ni Jiwi ay hindi eksepsyon. Matapos makita ang buong bowl ng perlas, agad siyang napangiti at sinabi, hindi ito ordinaryong perlas. Ito ang Ice Jade Pearl, na binuo ng 7th Tier Sea Beast na 3-Spirit Ice Jade Clam. Ito mismo ay isang 7th Tier Treasure. Bukod dito, maaari itong isuot o kainin, at may malaking benepisyo ito para sa mga martial artist. 7th Tier Treasure. Napakarami nito. Muling nanlaki ang mga mata ng lahat. Bagamat hindi ito kasing nakakagulat ng Northern na Cold Star Iron kanina, lahat sila ay natulala. Ito mayroon itong hindi bababa sa 1,000 perlas, ha? Ngumiti si Biye at sinabi, sa buong mundo, wala talagang kayamanan na makapagpapahirap kay Binibining Jiwi. Ang spiritual key na nakapaloob sa mga Ice Jade Pearl na ito ay nararamdaman niyong lahat. Bawat isa ay isang pambihirang bagay. Ang lahat ng ito ay ipagpapalit namin sa mga materyales para sa paggawa ng battle armor. Kami sa Zizai Island ay sagana sa mga sea creature na ito, ngunit kulang kami sa iba't ibang uri ng mga ore na ginagamit sa paggawa ng mga mystical weapon at battle armor. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit kami napunta sa kontinente, umaasang makipagpalit ng ilang materyales pabalik. Biglang nagsalita si Huluk Xiao Jingang, ang Zizai Island ay biglang nais makipagpalit ng malaking halaga ng materyales. Hindi ko alam kung para saan ito. Nagiging mas matindi na ba ang alitan sa pagitan nyo at ng Sea Tribe ng Northern Sea? Sabay na nagbago ang ekspresyon ni Biye at Yingbo. Malamig na sinabi, ito ay aming sariling usapin at walang kinalaman kay binatang yon. Kung may magagandang materyales si binatang yon, malugod namin itong tatanggapin sa palitan. Si Leong Xiao ay labis na naakit sa mga perlas na ito. Kung malulunok niya ang mga ito, tiyak na biglang tataas ang kanyang lakas. Ngunit, bagamat mayroon siyang ilang materyales para sa paggawa ng battle armor, hindi rin ito marami. Sa isang iglap, nag-alinlangan siya. Tiningnan ni Biye si Huluk Xiao Jingang at walang emosyong sinabi, kami rin ay labis na interesado sa iyong Northern na Cold Star Iron, binatang yon. Ngunit, hindi kami nagdala ng maraming kayamanan. Kung interesado ka, maaari kang sumama sa amin pabalik sa Zizai Island. Tiyak na handang-handa si Island Master Hong na personal na makipag-ugnayan para bilhin ito. Sinabi ni Huluk Xiao Jingang, maliban sa mutated water element, wala akong interes sa iba pang bagay. At saka, kung sasama ako sa inyo pabalik sa Zizai Island, sa tingin mo ba makakakuha ako ng magandang presyo? Kung gusto ninyong makipagkalakalan, sabihin niyo sa inyong Island Master Hong na personal na pumunta rito. Hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Suminghal si Biye at hindi maganda ang kanyang mukha. Tumingin siya sa iba pang mga tao na may itsura ng isang taong gustong makipagkalakalan ng tapat. Nagtanong si Yang Ping, ang mga Ice Jade Pearl na ito ay talagang magagandang bagay. Kahit na kami na mga martial lord ay makikinabang dito. Hindi ko alam kung paano ninyo ito ipagpapalit. Sinabi ni Biye, isang Ice Jade Pearl para sa isang 7th tier material. Kailangan ay magkapantay na antas ang palitan. Ang presyong ito ay napakamakatwiran. Ngunit, ang pagpapalit ng isa-isa ay walang gaanong kabuluhan. Kung mas marami naman, hindi nila kayang ipagpalit at tila hindi sulit. Ang tanging taong talagang interesado ay si Leong Xiao. Kung makukuha niya ang mga Ice Jade Pearl na ito, ang kanyang lakas ay maaaring tumaas ng ilang antas. Hindi niya napigilang utusan si Huluk Xiao Jingang na magsalita, handa ba kayong ipagpalit ito sa Spirit Stones? Tutal, ang Spirit Stones ay madaling magamit para bumili ng iba't ibang uri ng mga materyales sa paggawa ng armas sa malalaking tindahan. Sinabi ni Biye, maaari rin. Ang mga Ice Jade Pearl na ito ay hindi ordinaryong 7th tier item. Kung ipagpapalit, kailangan ng 5 milyong mid-grade Spirit Stones bawat isa.
Si Leong Xiao ay mayroong humigit kumulang 10 bilyong spirit stones. Kung ilalabas niya lahat, agad siyang magiging isang mahirap na tao. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit naglabas pa rin ng isang piraso ng Heaven's Glimmer Defect Gold na kasinlaki ng hinlalaki at inilagay sa kamay ni Huluk Xiao Jingang. Sinabi ni Huluk Xiao Jingang, ito na yon. Ito sana ay maaaring dalhin sa subasta sa anumang malaking tindahan, ngunit wala ng oras. Dito na lang natin ito gawin. Ang Heaven's Glimmer Defect Gold sa kamay ni Huluk Xiao Jingang ay parang isang gintong ingot. Maliban sa kulay ginto nito, wala nang ibang kakaibang makikita. Naging mausisa si Jinxing at tinitigan ito ng matagal, ngunit walang reaksyon. Biglang nagbago ang mukha ni Jiwi at medyo nawala sa sarili. Binatang yon, maaari ko bang suriin ito ng maigi? Siyempre, sabi ni Huluk Xiao Jingang. Mabilis na lumapit si Jiwi. Ang kanyang pagmamadali, na hindi man lang pinansin ang tamang kilos, ay nagdulot ng haka-haka sa lahat. Idinikit ni Jiwi ang kanyang daliri sa Heaven's Glimmer Defect Gold. Agad na lumiit ang kanyang mga balintataw at seryosong sinabi, hindi ko alam kung maibebenta mo ba ito sa akin, binatang yon. Ang presyo ay tiyak na magugustuhan mo. Dapat mong malaman na bagamat ang aking pamilyang Mai ay hindi isang malaking pamilya, matagal na kaming nakikipagtulungan sa Xiangmeng, kaya mayroon pa rin kaming sapat na yaman. Hindi nasiyahan si Li Fio at sinabi, Jiwi, mali yan. Kung nakilala mo na kung ano yan, dapat mong sabihin sa lahat para makapagkumpetensya tayo ng patas, hindi ba? Tama, para mo na rin kaming binibitin nito. Lahat ay sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon, ngunit kasabay nito, labis silang naging mausisa sa piraso ng metal na yon. Sinabi ni Jiwi, ako ay nakikipag-usap lamang kay binatang yon. Kung papayag siya o hindi ay nasa kanya pa rin. Sinabi ni Jiwi kay Bie, paglabas ko, hindi ako nagdala ng maraming spirit stones. Mayroon lang akong 2 bilyon. Maaari ba itong ituring na deposito? Kung nag-aalala kayo, maaari pa akong magbigay ng ibang bagay bilang prenda. Sinabi ni Bie, ang salita ni binibining Jiwi ay mapagkakatiwalaan. Hindi na kailangan ng prenda. Kung gayon, maraming salamat sa inyong dalawa, sabi ni Jiwi. Maghintay lang kayo sandali sa City Lord's Mansion, at ipapadala ko agad ang Spirit Stones. Walang pakundangan si Leong Xiao. Lumapit siya at direktang kinuha ang bowl na may humigit kumulang 2,000 ice jade pearl, at inilagay sa kanyang storage, walang emosyon siyang bumalik sa likuran ni Huluk Xiao Jingang. Hindi nagtagal, dumating silang tatlo sa labas ng City Lord's Mansion. Sa kalangitan, isang marangyang pinalamutyang warship ang nakalutang. Hindi mataas ang antas ng warship, ngunit ito ay napakaganda at sariwa, na parang silid tulugan ng isang dalaga, at naglalabas pa ng mabangong amoy. Ngumiti si Li Fio at sinabi, ang Phoenix Carriage Chariot ni binibining Jiwi ilan lang sa buong mundo ang makakasakay dito. Ngayon, magkakaroon na tayo ng pagkakataong makita ito. Bahagyang ngumiti si Jiwi at sinabi, binatang Li, kung gusto mong makita, anumang oras ay maaari kang pumunta. Ito ay ginagamit ko lang para sa paglalakbay. Hindi naman ito isang nose art, ano ang maganda rito? Biglang naging seryoso si Li Fio at sinabi, narinig kong lumabas na ang nose art at nakahanap na ng may-ari. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Narinig mo na ba ito, Jiwi? Natahimik si Leong Xiao at nakinig. Si Yefan ang nakakuha ng nose art, at bagamat halos lahat ng nakakaalam ay patay na, walang sikretong hindi nabubunyag sa mundo. Maaga o huli, kakalat din ang balita. Sinabi ni Jiwi kay Li Fio, narinig ko na rin ang tungkol dyan. Ngunit hindi ito ang unang beses na kumalat ang balita tungkol sa paglabas ng nose art. Sa huli, lahat ay peke. Ngunit ang pangyayaring ito ay medyo kakaiba, tila mas totoo. At parang may kaugnayan ito sa pagtawid kalamidad ng ZG sect. Nag-isip si Jiwi at sinabi, huwag mong sabihin si Tangjay ang nakakuha ng nose art. Alam kong ang blueprint ng nose art ay laging nasa kamay ng inyong Xiangmeng. Ngayong taon, hindi ba't ang ZG sect ang namamahala dito? Bumuntong hininga si Li Fio, hay, ito ay talagang isang masakit sa ulo na bagay. Totoo at peke, tunay at hindi. Upang malaman ang katotohanan ay nangangailangan ng napakaraming oras at lakas. Pakiramdam ko, ang Chenwu world ay lalong nagiging hindi mapayapa. Kung totoo ang mga alingaw-ngaw, ito na ang pangalawang malaking pangyayari mula nang gumuho ang Mount Sumeru sa southern region. Tumingin siya kay Leong Xiao at sinabi, binatang yon, narinig mo na ba ito?
Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Leong Xiao. Seryosong sinabi ni Huluk Xiao Jinang, hindi pa. Isang bagay na kahit ang Wan Baolo ninyo ay hindi sigurado, paano namin malalaman? Ang sinabi niya ay hindi mali. Ang dalawang pangyayaring ito ay siya mismo ang may gawa. Tunay ngang hindi pa niya ito narinig.